na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. Sa van na hawak ko. Ang plate number nun, NHN 8729. Dinala namin sa bahay ni boss sa Valle Verde. Yun lang po. Singit lang po ako ha, dahil bigla kong naalala nung binabanggit niya yung mga plate number ng sasakyan na ginagamit nila. Meron po akong information, reliable po ito, na yung LTO, pinagbubura na yung record ng mga sasakyan na ginamit nila sa pagde-deliver. At kilala ko po kung sino yung nagpasimuno para burahin ang records ng mga sasakyan na ito. Balang araw ay mananagot din siya. Arestado ang siyam na LTO enforcers na ito sa LTO Caraga dahil umano sa pangingikil ng 500 piso hanggang 2,000 piso mula sa mga truck na dumaraan sa kanilang pangunahing highway papuntang Mindanao. Hindi bababa sa 200 truck ang nabibiktima umano araw-araw. Bago lang ako sa LTO, naka-receive na ako ng reklamo na yung Trento, Caraga, merong mga LTO enforcers na hinihingan yung mga truck drivers, ranging from 500 pesos up to 2,000 pesos. Ang Caraga po kasi parang gateway yan papasok na Mindanao. So lahat po ng mga truck pumapasok dyan kapag magdi-deliver ng Mindanao, which is yung papunta ng Davao, papunta kung saan-saan. Sinumbong nga po yan, bawat galaw, ultimong yung mga truck ng saging, agri. Yung mga kababayan natin na naghahanap buhay ng patas, yun yung mga ginigipit nila. So, inabot po ng almost 10 days. Kumuha muna po kami ng ebidensya ano yung mga pinagagawa nila. Clear po ang aking order, i-entrap, hulihin, padapain. Kasi ayaw tumigil eh. Masyado na pong perwisyo. At sa tulong din po ng Intelligence Division ng Philippine National Police sa Caraga at ang RMFB, yung Regional Mobile Battalion ng Philippine National Police, ay na-entrap nga po itong siyam na enforcement ng LTO. Diretso kulong po yan. Inquest po kaagad. Sa amin naman po sa LTO, may administrative case po silang mga kakaharapin. Automatic po yan masususpend, pero ang recommendation ko po yan tanggalin. Ako mismo ay saksi sa pagiging korap ng LTO dahil sa ako ay isang LGU enforcers noon at nakaka-joint operation namin sila. Kaya syempre, may mga nagiging tropa tayo na LTO enforcers kaya minsan niyayabang pa nila kung gaano sila kabulok at kung magkano ang areglo nila sa isang van na kolorum. Alam nyo ba kung magkano ang tubos sa isang high-ace van na kolorum? Tumataginting lang naman na 200,000. At kung magpapaareglo ang may-ari ay hindi bababa sa 50,000. At syempre, papayag na lang ang may-ari at driver dahil sa sobrang laki ng multa. Bukod sa paldong multa, sobrang higpit ng no-release policy. Kailangan may court order ka para ma-release mo ang iyong sasakyan dahil ang impounded na sasakyan dahil sa pangungolorom ay itinuturing na ebidensya sa krimen. Kaya para matubos mo, kailangan mo ng court order. Isa pa sa mabigat na dahilan, ang sasakyan ay mandatory na mai-impound ng 3 buwan. Babawiin pa ang rehistro at prangkisa ng van at ibibilang ito sa permanenteng blacklisted at hindi na muling magagamit pa bilang public utility vehicle. At ang pinakamabigat dito ay pwedeng masampahan ng kasong kriminal sa piskalya ang operator at ang driver sa ilalim ng mas pinabagong Public Service Act. At kapag napatunayan ito sa korte, may parusang pagkakakulong mula sa 6 hanggang 12 taon o karagdagang multa na tumataginting na 20 milyong peso. Yan ang mga dahilan kung bakit pumapayag na lang ang mga operator at driver na magpa-areglo. Kolorum na van pa lang yan. Ano pa kaya kapag bus na kolorum? Tumataginting lang naman na 1 milyon ang multa o ang tubos. Kayo na ang bahala mag-calculate kung magkano nila maaareglo ang bawat isang bus. Kung gusto mo ng mga ganitong topic ay inaanyayahan kitang mag-subscribe o mag-follow. At kung hindi naman kalabisan sa'yo, baka pwedeng paki-like at share na rin. Dadula in Action TV here. Hanggang sa muli at ingat kayong lagi. Peace out!